Ngayong araw mga boss ay gagamitin ko tong ating multifunctional digital meter para sa easy, para mas malaman natin yung mga ginagamit nating appliances, kung ilan yung wattage. At ngayon, ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan kung paano to ikabit. Ngayon, i-unbox muna natin. So, yan pala siya. So, tinanggal ko na yung plastic niya sa harapan, yung parang cover. May kasama naman siyang manual dito. Yan, no? Yung laman. So, yung atin pala, dalawang klase kasi yung ganitong klaseng watt meter. Yung isa is, ano to, external. External ba yon? Yung external na transformer, so dun yung idadaan yung wire. Yung sa atin naman is ganito. Yan, isusuot yung isang wire dito sa butas. Yun yung bumabasa ng mga wattage niya. So, ganito siya. At ang ito pala ay naka-design para sa DIN rail. Yun yung dito yung sa mga nilalagyan ng mga breaker. So, yung parang bakal, alam niyo yun, yung lagay ng breaker. So, pwede siyang doon ilagay kasi doon siya naka-design. At meron siyang isang reset button dito para pang reset lang. Diin mo lang siya ng 3 seconds. At ngayon, ito try natin siya. At kailangan natin ng breaker at mga wire. So, let's go. At yan, ilalagay na natin yung ating circuit breaker at maglalagay tayo ng wire. So, pasensyahan nyo na, medyo maingay yung mga manok dito sa amin. So, ngayon, ito yung circuit breaker. So, meron siyang dalawang, ano dito, lagayan. So, dito yung ano niya, then may butas. So, dyan yung isusuot yung isang wire lang. At ngayon, tatry muna natin. Yan, drill lang gagamitin natin kasi ano, nawala yung malaki kong screwdriver. Yan. Tapos tong isa. So, itong una, syempre, dito natin ilalagay yan sa una rin. Yan. Nope. Goods na. Tapos tong isa, syempre. Yan. Tapos dito rin yan sa pangalawa. Yan. Working na. Ay, working. Nalagay na natin. Then, gagamit lang ako ng power station mga boss, no? So, kapag lumabas dito ay 50 Hz, ibig sabihin, ayos lang kasi 50 Hz lang naman yung power station natin. At ayan. So, try ko muna saksak. Buksan na natin yung breaker. Yun, no? Kung mapapansin nyo, sa taas yung wattage niya. Sa pangalawa, yung kulay orange, yung kilowatt. So, nababasa niya kung ilang kilowatt na. And then, lumabas naman ay sa voltage na sa 243 volts. Dito sa kabila, yung hertz niya, yung amps, tsaka yung power factor. So, 6 in 1 talaga siya. Kaya nga 6 in 1, di ba? At ngayon, ito try nating lagyan ng outlet at maglo-load tayo kung eksakto pa dun sa load natin yung nababasa niya or nare-read niya dito sa taas. Kukuha tayo ng load, lalagyan ko muna ng outlet. Ayan, meron tayo ditong outlet na dalawang wire. So ngayon, yung isang wire, isusuot natin yan dito sa butas na meron yung ating watt meter. Yan, parang ganyan lang. Isang wire lang. Tapos, ilalagay natin dito sa breaker. Parang naka-parallel connection siya dito sa ano nito. Tanggalin muna natin. Lagay ulit. Yan. So, nakalagay na. Kung isa namang wire, yan o. Ay kahit nasa ano lang yan guys. Kahit hindi na siya nakasuot sa butas. Natanggal pa pala. Ano ba yan? Ayan, kailangan mahigpit yan.
medyo ano na yung ating ano no. Tapos yung isang wire dito na natin ilagay oh. Yun. So, bale, ganyan yung wiring niya, no? Pasensya na, medyo magulo. So, ngayon, try natin maglagay ng load dito. So, taasan ko lang yung camera natin. Wala akong makitang pwedeng load. Ito lang, oh, yung LED na 20 watts. Tapos, wala kasing saksakan. So, yan siya. 20 watts siya. At ngayon, malalaman natin kung 20 watts din ba talaga yung kanyang rating or mas mababa pa doon. So, ngayon, nakakonect sa power station. Then, open natin. Yun, umilaw naman siya. Lakas, no? Tapos, ang reading natin ay nasa 11.5 watts. Yun, matipid pala itong gantong klaseng ilaw. Yun, no? 11.4 watts lang siya. Makikita nyo yung hertz na 49. Tapos, yung amps na 0.105. Tapos, yun, no? 0.47 ang power factor. So, yun, maganda. Maganda matipid pala yung ganitong klase ng LED. So, ganito lang po. Napaka-basic lang yung ating wiring na ginawa dito sa 6-in-1 digital watt meter. So, ayan. Yun lang po at maraming salamat.